Good morning guys. Ayan, katatapos lang ng bagyo mga kabiyahero. So medyo kalmado na yung panahon ngayon. So i-check naman natin yung ating taniman ng kabuti. Ayan. So natural po yan mga kabiyahero. Wala tayong nilagay na pampatubo or ano. So yan, nilagay lang natin yung nabulok na puno ng nyug. So check natin. Ayun guys, oh. So diretso kasi yung ulan. Ayan, maraming tumubo mga kabiyahero. Anong luto na naman kaya yung gagawin natin dito mga kabiyahero? So mas gusto ko kasi yung paksiw. Mas nalalasahan natin yung mismong kabuti or lasa ng kabuti. Ayan, oh, nagkumpulan pa talaga sila. So mamaya i-check natin yung mga natabunan ng daon ng saging. So ito guys, nilagyan rin natin siya ng mga dahon-dahon ng saging at saka yung mismong puno ng saging tapos supot ng simento. Yan, check natin itong mga natabunan ng supot ng simento at saka dahon ng saging. Diyan lang yan sa mga ilalim. Ayun, oh, shit, ang dami mga kabiyahero. Nakakatuwa naman. Nagkumpulan talaga sila mga kabiyahero. So ipapaksiw na lang natin to kasi medyo marami-rami siya. Swerte talaga tayo ngayong araw na to mga kabiyahero. Ayan, may ulam na naman tayo. Okay lang din kung hatiin natin siya. So gugulayin natin or isaog natin sa dinengding or gulay. Tapos yung iba ipapaksiw natin mga kabiyahero kasi ang dami, oh. Tapos marami rin yung sumisibol pa lang mga kabiyahero. Ayan, oh. So doon siya tumubo sa mga supot ng simento, yung pinakaibaba. Maganda sana kung nilatag muna natin yung supot ng simento natin bago nilagay yung mga nabubulok na puno ng niyog. So marami sana yung tutubo mga kabiyahero. Pero okay na rin to kahit papaano. So marami na rin tayong nakuha. Kaya kapag gumawa kayo mga kabiyahero ng taniman nyo ng kabuti, so unahin yung ilatag yung supot ng simento. Dito nga sa kinukuha natin sobrang lalim ng pinaka-stem ng kabuti kasi nandun sa ibaba yung supot ng simento. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood mga kabiyahero.